Lagi kong pinapayo, halimbawa sa isang kabiyak na gustong tulungan ang kanyang asawa sa pagtatrabaho, bagamat hindi po pwede kung minsan o hindi niya kaya for some reasons. Ang lagi kong sinasabi sa kanya ay, maging faithful ka. Iwas ka sa bisyo, iwas ka sa tukso. Alagaan mo ang mga anak ninyo. Yun lang malaking tulong na sa mga anak. Yung magmahalan kayong magkakapatid. Pagbutihin niyo ang pag-aaral ninyo. Iwas din kayo sa bisyo. Kung kayo maliliit pa, iligpit ang pinaghigan, pinagkainan. Huwag magdadabog kapag inuutusan. Huwag sasagot kapag pinagsasabi. Yun lang, pakalaking tulong na. Sa mga may karamdamang inaalagaan, yun lang, maging positibo lagi ang outlook ninyo. Yung inumin ninyo ang gamot ninyo sa oras. Iwasan ninyo yung mga pagkaing bawal sa inyo at iwasang magreklamo ng magreklamo. Yun lang, napakalaking tulong na. Yun lang, kamustahin mo yung nanay mo, yung asawa mo, yung tatay mo, yung anak mo, yung kapatid mo, na kailaki ng suporta sa pamilya ninyo. Okay ka pa ba? Baka may problema ka. Kaya pa ba? Baka gipit ka, huwag ka nang magbigay ngayon. May naipon naman ako kahit pa paano. Bilhin mo naman yung gusto mo, huwag lamang puro kami. Isipin mo rin ang sarili mo, mag-relax ka. Kahit pabalat bunga lang, malaking bagay yun. Na binibigyan mo ng pataan yung nagsasakripisyo para sa inyong pamilya na pwede kang hindi magbigay ngayon. Pwede mong bilhin ang para sa iyo. Pwede mo rin isipin ang sarili mo na alam mo namang hindi naman niya din gagawin. Kasi bago siya, kayo muna. Pero malaking bagay yung inaalala mo siya. Yun namang mga taong nagsasabing, pagod na ako, hindi ko na kaya. Hindi naman sila yung mga taong pagod lang ang katawan. Sapagkat ang katawan, kahit lupay-pay yan, kahit may sakit pa yan, kahit hirap na yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Magtatrabaho at magtatrabaho pa rin yan. Basta't inspired ang puso niyan, ang kalooban niyan. Kaya nga ang tawag natin, di ba? Lakas ng loob, hindi naman lakas ng labas o ng katawan. Sapagkat ang ating katawan, ang ating pisikal ay huhugot ng lakas sa ating kalooban, sa ating espiritu, sa ating kaluluwa. At kaya nga din yung mga nagsasabing, nakawawala ng pagod. They are not really pertaining sa pagod ng kanilang katawan, kundi sa pagod ng kanilang kalooban. Yung bang akalain nila na sila na lamang lagi ang nagdadala ng problema sa kanilang pamilya, nakakapagod yun din, hindi ba? Pero yung maramdaman nilang someone cares for them, someone understands them, someone is thinking about them, someone is appreciating what they've been doing. Malaking bagay yun. Nakapagpapalakas ng kaluluwa, ng loob at ng espiritu yun. Kaya nga, yun ang alok na kapahingahan ng ating Panginoon eh. Alam naman niya na meron tayong mga vitamina. Alam naman niya na meron tayong mga pain relievers. Alam naman niya na meron tayong mga energy drink. Alam naman niya na meron tayong kakayanang kumain ng mga pagkain masusustansya. Pero bakit nag-aalok siya ng pahinga? At ang inaalok niyang kapahingahan ay hindi yung kapahingahang na idudulot ng mga material na bagay na yan. Sapagkat ang pinaka napapagod sa totoo lang ay alam niyang hindi ang ating katawan kundi ang ating kalooban. Kaya ang sabi niya at ang alok niya, bibigyan ko ng kapahingahan ang inyong kaluluwa. Hindi natin kinakailangang mawalan ng mga trabaho, mawalan ng mga alalahanin, mawalan ng mga sakripisyo. Sapagkat lalo pa tayo'y nagmamahal, ay nako, kahit sabihin sa'yo ng isang taong tama na, sige ka pa rin, magtatrabaho ka pa rin, aalalahanin mo pa rin, kahit may iba nang nag-aalala, kahit may iba nang gumagawa, gagawa ka pa rin kung ano magagawa mo. Kahit may iba nang nananagot, pananagutan mo pa rin, lalo na ang responsibilidad mo sa pamilya mo. Ganon kapag nagmamahal lang ang tao. So hindi kinakailangan mawala ang lahat ng mga alalahanin, trabaho at sakripisyong ito. Ang kinakailangan lamang ay yung alam nating may nakakatuwang, may nakakasama tayo. Kahit nga ang ating Panginoon, nakapagpahinga sa bangka, kahit na ito'y binabayo ng hangin, ng alon at bagyo. Bakit? Sapagkat alam niyang may katuwang siya, may kasama siya. Sino? That time, hindi ang mga alagad niya na walang pananampalataya o mahinang pananampalataya sa Kanya, kundi ang Diyos na nagsabi sa Kanyang, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Kaya sana, dalangin natin sa misa, makaramdam tayo ng katuwang o kasama.
Hindi necessarily yung gagawin din yung ginagawa natin, kundi yung magpaparamdam na sila'y kapanalig, kasama, kaagapay natin, nagmamahal sa atin, concern sa atin, na-appreciate ang lahat ng mabuting ginagawa natin. Ngayon, hindi man natin ito makuha sa iba o sa kanila, kuhanin natin ito sa Panginoon. We just have to come to Him. Yun naman ang sinasabi niya at imbitasyon niya sa atin. Come to me. Lumapit kayo sa akin and surrender everything to Him. At panghawakan natin yung sinasabi niya sa ating, I will be with you always until the end of time. I love you. I know the plans I have for you. Do not fear. Do not be afraid, for I am with you. Sapagkat ang pangako niya sa atin, sa ating salmong tugunan, nasa isip niyang lagi ang kanyang sinabing mga salitang yan na't pangako niya sa atin na kanyang mga hinirang. Ang kailangan mo ngayon, ano man ang hinihiling mo ngayon, ano man ang concern mo ngayon, napakaliit na bagay lamang ito kung ikukumpara sa naibigay na ng Diyos sa iyo. Ang Diyos ay hindi kuripot. Tayo ang kuripot. Yes, we rejoice, but not always. Yes, we pray, but just sometimes. Yes, we give thanks, but just for some things. Hindi ko lang alam kung maiinis ako. Sabi niya, mood ko. Minsan masungit, minsan mabait, minsan may toyo, minsan tahimik. Depende kung sino ang sasanib. Parang ako pinatatamaan nito. One time ay na-introduce ako ng isang kaibigan sa isang brand ng yogurt na talaga namang masarap. Pero nakatatawa kung papaano niya sa akin ito ipinakilala. Kasi sabi niya, Father, blowout kita sa isang napakasarap na yogurt. Sabi ko saan? Tara doon, sa ilaw-ilaw. Ilaw-ilaw. Basta Father, sumunod ka na lang. Nang pagpunta namin doon sa sinasabi niya, pila talaga. And when I tasted it, masarap kasi talaga. Kaya pila. Yun nga lang, hindi ilaw-ilaw ang pangalan ng yogurt. Yaw-yaw. Pareho lang yun, Father. Pareho naman sa huli may aw. Aw. Ganon. Sa bagay, ako nga nung una, ang basa ko dyan, lawlaw. Totoo. Pero hindi na yun ang mahalaga. Ang mahalaga ako inilibre niya. And more than that, He shared with me the joy He experienced, He felt when He first tasted that yogurt. And that meant a lot. Yung ibinahagi niya sa akin yung kanyang kagalakan nang ang yogurt na yan ay una niyang matikman. By the way, try nyo rin yung red mango. Sarap din. Sinasabi ko sa inyo, makakalimutan ninyo na hindi pa kayo nagbabayad. Kaya magbayad muna kayo, lalo na kung wala namang maglilibre sa inyo. Seriously, ganon ang tendency natin para sa isang magandang karanasan. Gusto natin ibinabahagi yan. Inirekomenda natin sa iba ang napanood nating magandang pelikula. Sinasama natin ang ating pamilya sa magandang lugar na atin nang napuntahan. Inaaya natin ang ating mga kaibigan para kumain sa restaurant kung saan may mura at may masarap na pagkain tayong natikman. Pinasusubukan natin sa nalaman nating may sakit, nang naging sakit din natin, ang gamot na para sa atin ay nakapagpagaling. Ganun talaga ang kagalakan. Sineshare talaga yan. Narinig po natin sa ating ikalawang pagbasa, lalo pat ngayon ay linggo ng kagalakan. Ang kagalakan ni San Pablo at kung ano ang paraan para yan ay ating makamtan. Ibinabahagi niya sa atin ang kanyang kagalakan, siyempre, pati na ang paraan upang yan ay ating makamtan. Ano ang sabi niya? Rejoice always, pray without ceasing, and give thanks in everything. Nasa unang dinig, parang imposible. Especially with those words, always, without ceasing, in everything. I mean, pwede tayong magalak, pero hindi sa lahat ng oras.
Pwede tayong magdasal, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Pwede tayong magpasalamat, pero papaano kapag hindi na maganda ang sitwasyon? At tulad nito, papaano kung clown ka sa isang party? Habang nagpe-perform ka, may sumigaw, alam ko na yan! Napanood ko na yan! O kaya, yung malayo pa ang sahod mo, pero paubos na ang pera mo. O kaya, yung nag-trash talk ka na sa mga kalaban mo sa video game. Akala mo panalo ka na nang mag-comeback pa sila. O kaya, nang mag-joke ka sa GC, pero scene mode lang sila. O kaya, yung gusto mong gumanda, pero yung nag-makeup sa'yo, pinapakit ka. O kaya, yung nakabili ka ng napakamahal na pagkain, pero hindi mo naman makain. O kaya, yung ikaw ay antok na antok, pero kailangan mo bang pumasok? O kaya, may putok yung katabi mo, pero hindi ka makapagreklamo. May dagdag pa ako. Yung nagiba mo na, yung isang pader sa kusina ninyo para magkasya yung refrigerator, pero hindi ka nanalo sa raffle. You see, hindi pa kasama dyan yung matitindi nating mga problema. May nagkasakit, may naghiwalay, may problema sa bahay, may namatay. I mean, yun eh. How can we rejoice always? How can we pray without ceasing? And how can we give thanks in everything kapag yan ay nararanasan natin? May magandang idinugtong si San Pablo kung papaano natin magagawa ito. Hindi natin ito kayang gawin sa ganang kakayanan natin. Kaya ano ang sabi niya? Ganito, mas maganda sa Ingles, mas diretso. Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in everything, for this is the holy will of God for you in Christ Jesus. For this is the will of God for you in Christ Jesus. Ibig sabihin, ito ang gusto ng Diyos na gawin natin. At dahil ito ang gusto ng Diyos, tutulungan tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. You see, nasabi natin kanina, kaya mahirap na laging magalak, laging magdasal, laging magpasalamat, sapagkat makararanas at makararanas tayo ng problema, pagsubok, paghihirap. Papaano kung sabihin sa atin ng Panginoon, ako ang bahala sa lahat ng iyan para sa iyo. Ako ang bahala sa lahat ng iyan. Papaano kung sabihin sa atin ng Panginoon ngayon, yung sinasabi niya sa mga mahihirap, sa mga may pusong sugatan, sa mga nakabilanggo sa ating unang pagbasang napakinggan, nabibigyan niya tayo ng kagalakan, ng katiwasayan, at lalong-lalo na ng kalayaan mula sa sino o ano pa bang nag-aalipin sa atin sa kasalukuyan. Hindi kaya maging mas madali para sa atin yung rejoice always, pray without ceasing, and giving thanks in everything na yan? Oh, Father, magiging madali sa akin yan. Pero ano ang kasiguraduhan na ako ay kanyang tutulungan? Ano ang sabi ni St. Paul? In Christ Jesus, sa pamamagitan ni Jesus. Minsan daw ay mayroong isang pare na galing sa isang may kayang pamilya. By the way, ito ay totoong istorya. Honestly, nakalimutan ko lang yung mga detalye niya. So, yung pamilya, actually ng pare, ang may-ari ng isang lupa sa isang diocese, kung saan pinaplano ng diocese na sana magkaroon ng simbahan o kapilya. So si bishop na nakasasakop dun sa diocese, kinausap yung pare na kung po pwede, pakiusapan niya ang kanyang pamilya, kaya naman sila, lalo tigit ang kanyang ama at ina, para i-donate na lang sana yung lupa. And therefore, para makapagtayo ng simbahan at kapilya. Sumunod yung pare. Alam po ninyo, ang bilis! Mahigigan ang mga magulang ng pare. At ang ganda nung sinabi ng mga magulang ng pare kay Father, nang hinihingi ni Father yung lupa para mapagtayuan ng kapilya at simbahan. Anak, kung ikaw na pinakamamahal namin, na ibigay namin, lupa pa ba? Anong
Anong sabi sa atin ni St. Paul sa Romans 8:31 to 32? Anong masasabi niyo dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalalaban sa atin? Kung hindi niya naipagkait sa atin ang kanyang anak, sa halip ay ibinigay niya sa atin, sa ating lahat, ano ang hindi niya kakayaning ibigay sa atin? So that's it. Brothers and sisters, anuman ang kailangan mo ngayon, anuman ang hinihiling mo ngayon, anuman ang concern mo ngayon, napakaliit na bagay lamang ito kung ikukumpara sa naibigay na ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. At anuman ngayon ang problema mo, ang gumugulo sa iyo, ang gumugulo sa kapayapaan mo kung bakit hindi ka makapagpasalamat, hindi ka makapagdasal, hindi ka magalak lagi, napakaliit na bagay lang din ito kung ikukumpara sa nagawa na ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Remember that, para sa iyo, kahit mula sa kamatayan, nakakuha ang Diyos ng biyaya ng pagkabuhay. Ano ang hindi niya kakayaning gawing biyaya sa iyong buhay kahit pa ang mga problema mo sa buhay? If He can create something out of nothing, if He created this world out of nothing, paano hindi siya makakagawa ng anumang blessing even from our problems and suffering? Again, only if we will trust God. What He had done, what He is doing, and what He will still do for us in Christ Jesus. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi kuripot. Tayo ang kuripot. Yes, we rejoice, but not always. Yes, we pray, but just sometimes. Yes, we give thanks, but just for some things. Hindi malubos ang ating kagalakan sapagkat ang Diyos ay hindi natin lubusang mapagkatiwalaan o pinagtitiwalaan. Kaya the most, ang nararanasan lamang natin ay kaligayahan. Marami sa atin dito, ang pag tinanong mo, okay ka ba? Masaya, masaya, masaya. Pero tandaan natin, iba yung kagalakan. Yung kagalakan kasi, kahit may mga problema, and I mean mabigat na problemang maranasan, hindi matitinag ang kaligayahan pagdating sa kagalakan. Pagdating kasi sa kaligayahan lang, yan ay nakadepende sa tao lang, nakadepende sa bagay lang, nakadepende sa sitwasyon lang. Kapag kasama ko ang taong ito, kapag meron ako ng bagay na ito, kapag maganda ang sitwasyon, masaya ako. Pero hindi yun ang kagalakang sinasabi dito. Kaya nga, rejoice always. Pray unceasingly. In everything, give thanks. Ibig sabihin, kahit mawala yung tao, mawala yung bagay, kahit yung sitwasyon ay hindi maganda, nagagalak pa rin tayo. At yan ay kung talagang nasa buhay na natin si Kristo. And so, kung sa tingin natin mga kapatid, masaya lang tayo ngayon, sana we crave for more. Hindi lang ito ang gustong ibigay ng Diyos sa atin. Maliwanag ang kanyang sabi sa 1 Corinthians 2 verse 9. Hindi pa nakikita ng mga mata, ni naririnig ng mga tainga, ni sumasagi sa isip ng tao ang mga magagandang bagay, dakilang bagay na ibibigay ng Diyos sa kanyang mga minamahal at sa kanya'y nagmamahal. Kanina, pag-open ko ng group message naming magkakaibigan, mga kaibigan kong nakakakilala sa akin, ito ang pagbati nung isa. Hindi ko lang alam kung maiinis ako. Sabi niya, mood ko, minsan masungit, minsan mabait, minsan may toyo, minsan tahimik. Depende kung sino ang sasanib. Parang ako pinatatamaan nito. So, kanina ko lang na-receive ito. At para bang eye-opener sa akin, Father, hindi pa yata talaga sa'yo sumasanib si Kristo. Yung totoong sanib, ha? Yung hindi umaalis na pagsanib. Wala pa yata talaga sa buhay mo si Kristo. Kasi minsan, pag pangit ang sitwasyon, nalulungkot ka pa. Pag hindi maganda ang pangyayari, tinotoyo ka pa. Kapag hindi maganda ang nakikita mo, na-stress ka pa. Kasi hindi dapat ganon. Ibig sabihin nun, wala pa sa buhay ko ang kagalakan talaga ng Panginoon. And I should be very mindful of this. Kasi darating at darating ang pagkakataon na hindi lang yung mga nararanasan kong stress ngayon ang mararanasan ko. Hindi lang yung mga problema ngayon ang nararanasan ko, ang mararanasan ko. May mga mas mabibigat pa dito.
Pag dumating yon, dapat nasa akin na talaga ang kagalakang dulot ng Panginoon. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal na biyaya. Hindi lang yung mga biyaya ng material na bagay, kundi yung sabi nga ni San Pablo, maramdaman talaga natin si Kristo sa ating buhay. Amen.